Yan ang problema po pag ang church ay pioneering, tawag dito, stage, no? Na, kumbaga, marami pa tayong pangangailangan. And the church itself cannot support, tawag dito, yung ating ministry. So that's why we are creating something that will help, no, yung ating church. So before we continue our worship to the Lord through hearing, let us pray. Lord, we thank you, we bless you, and we honor your name. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin na samahan mo kami sa pakikinig ng iyong salita. And Lord, let your spirit speak to our hearts and mind. Kasi Panginoon, walang kwenta ang aming pakikinggan kung hindi mababago ang aming buhay. Hindi mababago ang aming puso at kaisipan. Ang aming gawa at aming pananalita. Kahit makarinig kami ng salita ng Diyos, kung kami pa rin ay hindi nagbabago, wala pong epekto sa amin yung salita ng Diyos. Walang kapangyarihan. Niniwala ko, at sabi mo sa iyong salita, ang iyong salita ay makapangyarihan. At ang iyong salita ay nagbabago at nagko-correct ng buhay ng tao. Kaya Lord, we ask the power of the Holy Spirit to work in us to understand your message to us this morning. Kaya Lord, maraming salamat. We give all the glory back to you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, katabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, makikinig tayo. Walang matutulog. Walang magsisilpo. Ayan, sige po. Okay. Time is running out. So, live with urgency. So, pag sinabing running out, ano po ba ibig sabihin? No? English major, ano ba yung running out? Paubos na. No. Pag sinabing time is running out, paubos na ang oras. Nagdagan mo lang ng oras. Ang sabi dyan, time is running out, living with urgency. So, ibig sabihin, hindi ka na yung pa-blessing na o yung, tawag dito, pa-petics na buhay, no? So, tandaan nyo, no? It's not how long you live. It's how well you live, no? Pwedeng mabuhay ka ng matagal sa mundo, pero yung buhay mo walang significance sa ibang tao. Walang nakitang pagbabago, hindi naka-apekto, hindi nakatulong, kundi nakasira pa. Yung buong buhay mo na ginugol sa mundo, yung tao hindi man lang natuwa sa'yo or nakitaan ka ng isang bagay na maganda sa buhay mo. Puro na lang bagay na hindi tama. Kaya, it's not how long you live, it's how well you live. So, kahit bata ka pa, di ba, yung buhay mo merong significance. So, this time we will talk about ano ba yung kahalagahan ng oras. Kahapon sa aming mentoring, pinag-usapan namin yung life. No? Tawag dito, yung blood flow mo pala sa katawan, paikot-ikot siya in 24 hours for 28 million times. Ganon kadaming blood flow. Pero hindi nakikita yan, no? At alam niyo ba kung ilang beses kayong humihinga sa maghapon? Inhale, exhale. That is 23,000 times for 24 hours. Di ba? At yung brain cells mo, na-exercise siya 1 million times a day. Hindi natin alam yan, no? Binabaliwan natin. That's how life is precious. The best commodities that we can have or human can have is life that comes from the Lord. So ngayon naman, let's talk about time is running out. Ayan. So according to Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, be very careful then how you live, not as an unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So maraming tao, they just waste their life. Ang sabi diyan, making the most of every opportunity. Pag binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, masaya. May next time pa naman, may susunod naman. No. Sabi diyan, making the most every opportunity. And sabi diyan, because the days are evil. So Satan is having this opportunity to take you away from God's tawag dito, presence. No? Kasi maraming tao may blessing ang buhay, nila okay lang. YOLO, you only live once. Pero ang totoo, you only die once.
You live every day. Araw-araw ka na bubuhay. Kung ilang taong ka na ngayon, yun yung araw-araw na nabuhay ka. But you only die once. Kaya you need to use your life wisely. No? Huwag mong sayangin ang buhay mo, masira ang buhay mo kung saan-saan. Kaya, alam niyo, pagka ang buhay mo binago ng Diyos, nagkakaroon siya ng significance. At the same time, it also affect other people with your change. Naman yan. No? Like for example, nung hindi pa ako Kristiyano, alam nila kung gaano ako kaloko, kung gaano ako kulit. And then yung mga kaibigan ko na mga pulis, no, pagka nagiinuman sila, and then they invited me in. Actually, hindi nila tawag sa akin pre, tawag nila sa akin pastor. That's how they recognize me now. Pero before, hindi gano'n. And then, some of them, lumalapit sa akin and they ask me about the life that I have right now. No, ang laki ng pinagbago. Dati-dati, magkakasama kami sa kalokohan. Naalala ko pa nung high school. Ewan ko, di na lang talaga pinarbit ni Lord. No? Meron kaming kaaway. Pinapakan namin sa kanto. Anong plano namin? Tatlo kami, sasaksakin talaga namin. Ganun kami kaloko sa Cavite. To the point na sabi ko, Lord, malaking bagay na itinalayo mo ako sa maling barkada. Kasi kung hindi, maybe siguro yung anak ko ngayon, baka same lang din ang tinatahak ko before. No? Mabisyo, palaaway, na naging starter ng gulo. No, hindi nyo makikita ngayon sa akin sa itsura ko kasi pastor na ako. Pero if you can see me before, no, magdadalawang isip ka pagka gusto mo ako maging kaibigan. And that's how the Lord impact your life. Hindi lahat na nakakarinig ng salita ng Diyos sa babago. Pero yung mga taong tinatanggap ito sa puso at itinapambuhay, nagkakaroon ito ng impact sa ibang tao. Alam niyo ba yung isang pulis ko na tropa na makulit din talaga, sobrang tilok talaga. No? Nagulat ako, nakita kami ng asawa niya last year. So yun, kinakamusta kami ang kaibigan mo. Sabi ko, kamusta? Kailan siya magre-retire? Gusto mag-retire kasi gusto mag-pastor. Gulat ako. Gusto mag-pastor. Samantalang isa sa pinaka-notorious sa tropa ko yun. You see, it's because how they live their life. And minsan nga pag binabati nila ako sa Facebook, hindi pre or Chris ang tawag nila sa akin. Tawag talaga nila pastor. So that's how they recognize you when the Lord changes your life. Hello? No? So be very careful in how you live, not as unwise, but as wise. No? So let's go to the next verse. Okay. Time is one thing we all have, but no one can keep. Tama ba? Ito yung oras na lahat meron, pero hindi mo pwedeng i-keep, hindi mo pwedeng panatilihin. No? You can earn money, recover losses, even rebuild relationship. But once time is gone, it's gone forever. Ulitin ko, no? You can earn money, recover losses, even rebuild relationship. But once time is gone, it's gone forever. No, pwede mong ibalik yung pera, pwede mong ayusin yung relationship, pero pag ang oras ay nawala, hindi mo na pwedeng ibalik. Tama po ba? You cannot return time, di ba? And the reality, time is running out, and how we live today determines our eternity. Kung paano tayo namumuhay ngayon, determines our future. Di ba? May nagsasabi nga, kung sino ka ngayon, you are 5 years from now, ganun ka pa din. How you live your life. If there is change in your life, in 5 years, there's big change in your life. In 10 years, 15 years, and 20 years. Nakita na ba kayo, sino po dito yung nagkaroon kayo ng reunion na nagkita-kita kayo after high school graduation. After 20 years, yung ibang kasama nyo halos hindi nagbago yung buhay. But there are people who are successful, building their lives, mga ganito. Nalala ko nung high school ako, meron akong naging girlfriend na matalino talaga siya. Tapos, tawag dito, basta mataas yung tingin sa sarili niya. And then, nung nag-break kami, kasi ang naging issue ng third party, naging boyfriend niya rin sa tropa namin. Tapos hanggang sa lumipas na ang panahon, nakita kami sa reunion. Pastor na po ako.
Sabi ko, oh, kamusta? Hindi niya talaga ako pinansin. So, hinayaan ko na lang. Tapos sabi ko, 20 years, ganun pa rin. Sabi ko, di pa nagbago yung image. So, nagulat ako, nagkwento yung mga classmate namin. Although matalino siya, mapera siya, nakatatlong asawa na siya. Nagpapalit-palit na siya ng asawa. Tapos yung kasama niya ngayon, wala rin trabaho, tapos adik-adik. Kabarkada rin namin noon. Tapos sabi ng classmate ko, alam mo ba't galit siya sa'yo? Kasi nakita niya maayos yung buhay mo. Na supposedly gusto niya mas maayos yung buhay niya kaysa sa'yo. Ganun yung ano, pag isa nyo na yung gumraduate, pag nagkaroon kayo ng reunion, malalaman yung sinasabi. So you will see old faces but different life. And you will also see old faces with the same life ng panahon na kakilala mo. So reality, time is running out. And how we live our life today is determine our eternity. Hello. Kaya importante po ang oras. There is one thing in life that never waits, never pauses, and never turns back. That is time. Right now, as you sit here, or seconds are slipping away, no? Habang nandito tayo, unti-unti tumatakbo yung oras at unti-unti siya nababawasan. Di ba yun? And you can't stop it, you can't rewind it, you can store it for later. Every tick of the clock is a reminder that life is moving forward and we are moving closer to eternity. So araw-araw, we move closer to our eternity. Ano ba mangyayari sa buhay natin after this? So redeeming the time for the days are evil. So araw-araw po, nababawasan yung ating oras. Hindi natin alam kung gaano karaming oras yung wala kay Nanay Ason, kay Nanay Ana, kay Sally, kay Justine, kay William. We don't know. No, hindi tayo pare-pareho ng expiration date. But one thing is for sure, is if you redeem your time and give it to the Lord, there's going to be a big significance in your life. Not just in Christian life, but in your daily life. Okay, the danger is not that people don't have time. No? The danger is that many think they still have plenty of it. Ayun na nakakalungkot, no? Hindi daw issue kung ano yung oras, no? Ang issue is, ang tingin ng iba, marami pa silang oras. Pero lots of people doesn't know that they only have few moments here on earth. Tama ba? Naalala ko yung isang comedian, hindi ko alam pangalan niya eh. Nilahit niya si Lord. Nilahit niya. Tapos, habang nilalait niya, tawa ng lahat ng tao. Sayo nila eh. Tapos napa-atras siya. Yung takong niya nabali. Pagka atras niya nabali, napahiga siya. O tumama po itong batok. Tapos then on arrival siya sa hospital. Who knows, di ba? Yung moment na yun, ang saya-saya, napapatawa niya yung mga tao. Nung nag-joke siya kay Lord, tawa ng lahat. Tapos few seconds na, pag talikod, nabali yung takong. Umuna yung ulo sa sahig. Tapos dineclare patay na. You see? So the question is, the danger is that many think they still have plenty of it. Pero hindi mo alam, ubus na pala yung pagkakataon. Kasi matagal pa naman darating si Lord, matagal pa naman ako mamamatay. No. You need to decide right now. You need to choose God. Whether the condition of your life is you have plenty or you are running out. So, we delay decisions, postpone obedience, and assume there will always be another opportunity. Yung po ang kadalasan ng ginagawa ng tao. We delay our decisions. Saka na lang. We postpone our obedience. No, hindi kagad tayo sumusunod kahit narinig na natin. May panawagan na ang Diyos, hindi pa rin sumusunod. And assume that there will be always another opportunity. Meron pa naman susunod. Diba? Pero hindi natin alam, yung inaantay mong susunod, wala na palang kasunod. Nalala niyo yung kantang Tomorrow, di ba? Tomorrow, I give my life tomorrow, and I thought about today. Diba? Tapos namatay siya na yung video na yun. Yung tomorrow niya hindi nangyari. Kaya gabi, di ba sabi ko sa inyo, may namatay ngayong umaga, may plano pa sila mamayang hapon. At yung namatay ng hapon, may plano siya nung gabi. At nung namatay nung gabi, may plano pa siya ng umaga. But it didn't happen because they are running out of time. Bata ka man, pag pumunta ka ng sementeryo, pag tinignan mo yung mga puntod,
makikita mo iba-iba yung oras, ay iba yung oras, iba-iba yung petsa